him up and go. Touch, go. Bago matapos ang taong 2025 ay balak ni Nonito Donaire na gumawa ng isang history sa larangan ng boxing dahil tatangkain niyang maagaw ang WBA full champion sa bantamweight division sa pambato ng Japan na si Seiya Tsutsumi sa edad na 43 anyos. Si Nonito Donaire ay kasalukuyang may hawak ng interim WBA belt kaya naman nabigyan ito ng pagkakataon na humarap ulit sa pandaigdigang kampyonato. Subalit ayon sa iilan ay hindi na kumpiyansang magiging world champion muli ang ating pambatong si Nonito Donaire dahil sa kanyang edad at tila na wala na ito sa kanyang prime at nabawasan ang mga matutulis na suntok nito gaya ng kanyang mga huling laban. Ngunit ganoon pa man ay nakakuha pa rin ng pagkakataon itong si Nonito Donaire nang sa kanyang huling laban ay masungkit nito ang kanyang interim WBA belt. Kaya naman nabigyan ng pagkakataon na humarap ulit sa world title. Pero meron pa rin naman na ating mga kababayan na naniniwala na kaya pang ubusin ni Nonito Donaire ang mga world champion sa bantamweight division. Sino-sino ba ang may hawak ng mga titulo sa 118 pounds bantamweight division? Narito si Christian Medina, isang Meksikano na may hawak ng WBO, si Jose Salas sa Meksikano pa rin na may hawak ng IBF, at WBC naman sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. At ngayon naman ang WBA na siyang makakalaban ni Nonito Donaire na si Seiya Tsutsumi. Hindi pwedeng baliwalain ni Nonito Donaire ang lakas at abilidad nitong Hapon, lalo na't sa bansang Japan gaganapin ang kanilang laban. Hindi basta-basta ang boksingero kung ituring dahil minsan itong tinalo ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Kaya naman kung talunin ito ni Nonito Donaire ng walang kahirap-hirap ay hindi malabong maging unified champion si Nonito Donaire o baka maging undisputed pa sa bantamweight division at matuloy na uli ang kanyang inaasam-asam na pangatlong laban sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Gusto nyo ba matuto mag-boxing? Siyempre, umpisahan nyo na mag-training. Pero kung binibenta ang mga boxing gloves, boxing equipments, punching bag at kung ano-ano pa, garantisadong magaganda ang mga quality at check nyo lamang sa description at umpisahan nyo ng umorder. Isang muling pagkakataon para kay The Filipino Flash Nonito Donaire ang mapasabak sa pandaigdigang kampyonato kahit tila nasa huling yugto na ito ng kanyang karera sa boxing dahil matapos ang ilang kabiguan sa nakalipas na laban kontra kay The Monster Naoya Inoue ay nananatili pa rin itong aktibo ang kanyang presensya para sa napiling larangan at tila ba hindi pa ito handa na lisanin ng lonang nagbigay ng kinang sa kanyang pangalan bilang boksingero. Kaya naman sa laban niya kontra Alexandro Santiago ng Mexico ay masasagot ang katanungan, wala na bang dating bagsik na taglay ang mga kamao ni Nonito Donaire at muli kayang mapapasakamay ang titulong dati na niyang pinanghawakan? Tila ba umulit ang senaryo ng WBC title kontra kay Alexandro Santiago? Kung ating babalikan noong matalo si Donaire kay Naoya Inoue taong 2019 ay nagkaroon ito ng pagkakataon na muling maging world champion. Ito ay ang makaharap niya ang nooy may hawak ng titulong WBC bantamweight title at pareha si Naoya Inoue ang tumalo sa kanyang dalawang naging huling talo at parehas WBC din ang nakataya nung siya ay nabigyan ng pagkakataon para makabalik sa lona. Ang tanong ngayon ay maulit kaya ni Donaire ang senaryo noon at maging parehas din kaya ang resulta ng laban niya kay Ubali sa magiging laban niya kay Santiago? Ngayon ay ating sariwain ang naging pagbabalik ni Donaire at muli naging world champion matapos ang kabiguan kay Inoue. Ito ay ang naging laban niya kay Nordin Ubali noong 2001.
Ngunit bago natin simulan yan, ay kung maaari sana, paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Isang kalmadong Nonito Donaire sa pagsisimula pa lamang ng unang rounds. Sinisilip ang bawat anggulo at pinapakiramdaman ng lakas at bilis nitong kalaban niyang si Nordine Ovalle. Yeah, and expected Wiley to be higher, especially on the left-hand side. You know, when you think about reprehensible, and here, Nonito Donaire has a chance to. Yeah, we should point out that tonight he would join in the sport, so we'll see if he can achieve that and make that low stop. Right hand to the left hook and delivering a left to the body of his own. I think if you're Donaire, you will likely get some. Think about the timing of this fighter. You mentioned it at the top of the telecast as Donaire gets backed up by the left-hander. You know, at his age and after what transpired in Japan, he left whatever he has left at the storied Saitama Super Arena, but has effective combination. But that was again 18 months ago in both of these. He did talk about that. He did mention that he let his body heal in the gym. Feels powerful in this way. Can't say it enough. I think he should, just as he's doing right now, take his. The fact that he feels like he understands, you know, he's fought 3 of the last 7 fighters. I feel like I really honed in on it. So Nice check left hook to the body. He's 11-1 at 118 pounds of this bantamweight championship fight. Sa pagpasok ng ikalawang rounds ay bahagyang naging agresibo ang pambato ng France habang si Nonito Donaire ay nananatiling kalmado at nag-aantay lamang ng isang magandang timing para pakawala ng kanyang mga pamatay na counter punches. One thing that Donaire has said, which is really good, is that while a fighter and fighters like him are so easy to predict, that Donaire is, I think, he is just waiting for the right time. Two-decade career 20th championship. A decade ago when he was a pound-for-pound stalwart with that patented left hook. He was coming forward, and nice counter left hook by Donaire. see, I can see. Another counter right hand scores for Donaire. One thing that Ovalle does right and wrong at the same time, that left hand, that can cost him dearly if if he's catch with the left hook of Nonito. Donaire split hand of Ovalle. Yeah, we saw a famous counter left hook from Donaire, and there it is in 2007. One of the all-timers. Yeah, and you add that that right hand, you hang out there, and boy, Donaire will make you pay. And of course he made broken orbital bone, broken nose. Was knocked down into victory, but boy, it definitely some warrior Donaire, who again says that the layoff, just what transpires here again, Donaire countering with the right hand. And it continues to be Donaire effective with the... Dito sa ikatlong rounds ay paunti-unti nang napapag-aralan ni Nonito Donaire ang mga galawan nitong si Nordine Ovalle. Pinapanatili lamang niya ang kanyang distansya at isang mabilis na counter punches sa tuwing umaatake ang pambato ng France. Jim helping him, but Eddie Adams, one of them, an institution in the he's trained, and which is interesting. And meanwhile, Ovalle over 200 amateur bouts. You know it's a fight for everything in that household. A minute gone here in the third. Most of us were fighters. Oh, and beautiful left hand by Ovalle. Ovalle is fighting to find the range for his left. He's got to be strong. This is the time where Donaire has to use feints. He's got to feint. Donaire obviously here, until he get past his physical prime, but he thinks he recaptured his peak technical form due to his riches, and that again been very effective on the counterattack. Although, as mentioned by Al Bernstein, Ovalle. That was a great uppercut by Ovalle. Oh, and he tagged Donaire. Donaire is ready with those counters every time. Oh, and the right hand lands after he met Donaire. Hanggang sana corner ito ni Nonito Donaire sa corner at natikman niya ang left hook ng ating kababayan. Muling nakabangon naman si Nordine Ovalle
Ngunit dito na magsisimula ang kalbaryo ng pambato ng France sa mga kamay ng The Filipino Flash. Isang left hook na naman ang binitawan ni Nonito Donaire na siyang malinaw na sumupul sa pagmumukha ni Nordin Ubali. Pinagpatuloy pa ng Frances ang laban kay Nonito Donaire, ngunit tila huli na ang lahat dahil kabisado na ni Nonito Donaire ang lahat ng kanyang galaw. Nordin Ubali twice. That was a great job. The round was pretty much over. Yeah, we saw him again, the Deontay Wilder, the dramatic breakdown in the 12th round. And here, you see him again giving Ubali a chance, and Ubali bouncing back pretty well. Remember we talked about that uppercut from too far outside. That's exactly what Ubali did. And he was crunched. He did stagger Donaire for a moment or two before he got hit with that. I noticed that made Ubali, and then he got caught with the hook again and went down. Pinilit maging aktibo nitong Frances sa pagnanais na manalo sa ating kababayan, ngunit hindi na to hinayaan ng ating pambato dahil binigyang hatol na ng kaliwa ni Donaire ang labang ito. Nasungkit ni Nonito Donaire ang WBC World Title sa pambato ng France. Kaakibat nito, natanghalin bilang pinakamatandang boksingerong nakakuha ng world title sa Bantamweight Division. Napaka-importante para kay Nonito Donaire Jr. ang kanyang paparating na laban kontra sa Mexicanong si Alexandro Santiago dahil maaaring ito na ang tuluyang paglubog ng kanyang karera kapag siya ay nasilat nitong di hamak na mas batang kalaban. Maaaring delikado ang ating pambato kung talagang wala ng tulis sa mga pamatay na suntok ng The Filipino Flash. Ngunit sa aking pananaw, itong si Nonito Donaire ay nananatiling delikado pa rin para sa mga batang boksingero sa Bantamweight Division. Kung ang Nonito Donaire na sasampa sa lona sa gabi ng laban nila ni Santiago ay ang Nonito Donaire na sumagasa sa mga halimaw tulad nila Vic Darchinyan, Fernando Montiel, Jorge Arce at ang mga iba pang kampiyon na binaklasan niya ng corona, ay maaaring karumal-dumal ang sasapitin ng Mexicano sa oras na siya ay magtagpo na sa ibabaw ng lona. Katulad ng makaharap ni Donaire, ang sinasabing bata ni Coach Freddy Roach ay karumal-dumal ang sinapit nito sa mga kamay ng The Filipino Flash Nonito Donaire Jr. Buwan ng Disyembre taong 2010 nang makaharap ng ating The Filipino Flash Nonito Donaire ang pambato ng bansang Ukraine at dating WBA Bantamweight Champion na si Vladimir Sidorenko. Ayon kay Nonito Donaire, ang labang ito ay isa sa pinakamahalagang laban para sa kanya dahil dito posibleng kilalanin siya sa isa sa mga elite fighters sa mga panahong iyon. Dahil dati nga rin itong kampiyon ang nasabing Ukrainian boxer, kaya sa tingin niya ang labang ito ay magsisilbing test sa kanyang kakayahan kung dapat nga ba siyang kilalanin bilang isa
sa mga magagaling na boksingero sa naturang dibisyon. Bukod pa riyan, ang laban niya kay Sidorenko ay magsisilbing daan para sa isang malaking laban kay Unified Champion Mexican Fernando Montiel, ang kinikilalang halimaw sa bantamweight division ng mga panahong iyon. Subalit hindi naman nababahala si Nonito Donaire sa nasabing boksingero kahit pa nasa likod ng Ukrainian boxer, ang long-time trainer ng ating pambansang kamao na si Coach Freddie Roach. Halina't ating balikan ang laban ni Nonito Donaire at nagsilbing tulay para sa isang malaking pagkakataon sa kanyang karera sa boxing. Pero bago natin ipagpatuloy yan ay kung maari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagpasok ng unang rounds ay tila naglalagablab ang ating pambatong si Nonito Donaire Jr. Dahil tila bagutom na leon ng ating kababayan nang makakita ng pagkain ay bigla nitong sinunggaban ng kanyang kalaban. Hindi naman to inasahan ng Ukrainian boxer, kaya naman nataranta ito sa kasasalag sa mga atake ni Nonito Donaire Jr. Magkakasunod na kombinasyon ng pinakawala ni Nonito Donaire Jr. at isang overhand right ang malino na tumama na siyang naging dahilan ng pagtumba ng Ukrainian boxer. Sidorenko もね、26戦して2敗だけですからね、アンセロン・モレノに一度惜敗しただけですよね。シドニーオリンピックのそのドネアどうですか、もうまだ様子に感覚っていう感じですか。まあ、どうっていうふうに、まあ、おお、シドレンコ来ます。来たね、シドレンコ。普段よりもシドレンコはやっぱり、ブロックするSa pag-usad ng mga rounds ay halos hindi na makilala ang mukha ng pambato ng Ukraine dahil sa mga tinamong suntok galing kay Nonito Donaire Jr. 受けていました、止めていました。ところがそれをやっていたんじゃダメージあるパンチ組みますからね。どちらがシドレンコは。シドレンコは、はい。1ラウンドにだともう自分まず5分ぐらいにとりあえず持っていかんといかんですからね。としましてはシドレンコの戦い方ももっと距離しないとダメなんでしょうね。この距離から打てばいいんですけどね。やっぱりディフェンスがなかなか離せないと飛ばされますね。ナッピーっていうのはスナップが効いてですね、弾くような感じですね。随分ひょいひょいドネアの独壇場にシドレンコとしましては固めながら中に入っていこうというところなんですが、おお、右、それもシュート当たりましたね。今当たりました、シドレンコ。危険なことは、危険に飛び込んでいく状況ですよね、今は。 Dito ay kumonekta ang left hook ni Donaire na siyang naging dahilan ng muling pagbagsak ng Ukrainian boxer sa ikalawang pagkakataon. アメリカでももうおなじみになっていや、倒れるのはドネアかと思ったんですが、なんですよね。硬い、飛び込んでいかないともう勝てないですからね。そこしかないんでしょうね。前にこういう動きで前に出ると危険ではあるんだけどチャンスもあるということですね。まあだったら前に出ますよね。もともとそういう選手ではあるんですけど、今みたいに出したら打たれるんですね。今 Sa ikatlong pagbagsak ng kalaban ni Donaire ay dito na itinigil ng referee ang nasabing laban dahil tila kaawa-awa na ang sinapit ng pambato ng Ukraine. Dahil kung ipagpapatuloy pa ang laban ay mas lalong magiging delikado ang lagay ng pambato ng Ukraine sa mga kamay ng isang prime na Donaire. ところが4ラウンド途中で終わってしまいました。どこまで上上がっていけるんでしょうか。
制したわけではないんですが、まあこのボクシングを見た後だと制したような気分になってしまいますよ本当にね。錯覚さえ、ただこの4 Winner by ラウンド knockout 1 victory 分48 and 秒 new WBC Continental America's champion Nonito the Filipino Flash Donier. WBC 米大陸のバンタム級新チャンピオンと Nagtagumpay si Nonito Donaire na makuha ang bakanting WBC Continental Americas Bantamweight title. At ang laban na yon ay nagsilbing huling laban ng Ukrainian boxer at hindi na muling sumampa sa lona ang naturang boksingero. Nag-iwan ito ng kartada sa kanyang karera sa boxing ng 22 wins, 3 losses, 7 KO, and 2 draws. Sa inyong mga palagay mga repa, muli pa kaya magawa ni Nonito Donaire ang ganitong laban gayong napapalapit na siya sa huling yugto ng kanyang karera? O ito na ang huling pagkakataon na lumaban siya sa isang pandaigdigang kampyonato laban sa Meksikanong si Alexandro Santiago? I don't think he will. I know he won't get up this time, Joe. He won't get up this time. Si Nonito Donaire ay isa sa maituturing na pinakamagaling na Pinoy boxers na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang galing at talento nito sa pakikipaglaban at mga parangal na kanyang napagtagumpayan ay hindi matatawaran. Sa edad na 38 years old ay nakapagtala na ito ng kartadang 41 wins with 27 knockouts at 6 na talo. Nakapalobre ng multiple world championship sa 4 na magkakaibang division from flyweight division hanggang sa featherweight division. At kauna-unahang naging 3 times champion sa bantamweight division at naging kampiyon sa 3 magkakasunod na dekada. Pang-anim siya sa nakagawa nito sa likod ni na Evander Holyfield, Manny Pacquiao, Bernard Hopkins, Eric Morales, at Floyd Mayweather Jr. Ngunit sa kabila ng mga panalo at parangal na yan, ay may mga kabiguan din pinagdaanan ang The Filipino Flash na siyang nagpatunay sa lahat ng kabiguan ay dapat tumayo at muling magpatuloy sa karerang tinatahak. Sa mga kabiguang ito ay nasukat ang tibay at determinasyon ng isang Nonito Donaire. Hindi makikita sa dungis ng kartada para masabing mahina o malakas ito, kundi sa kung paano tumanggap ng pagkatalo at muling tumayo matapos ang kabiguan. Kaya sa video na ito ay ating tatalakayin ng 6 na pagkabigo ni Nonito Donaire sa buong karera niya sa boxing. Pero bago yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Ang unang nagpatikim ng talo kay Nonito Donaire ay ang Amerikanong si Rosendo Sanchez noong March 10, 2001. Tinalo niya ang ating kababayan via unanimous decision. Ito ang pangalawang laban ni Nonito bilang professional boxer. Pero tila maiksi lamang ang naging karera nito sa naturang sports dahil matapos niyang matalo si Nonito ay isang beses na lamang ulit itong lumaban at hindi na muling umakyat pa sa lona. Nakapagtala ito ng kartadang 4 na panalo, 1 talo at 1 knockout sa kanyang maiksing karera sa boxing. Sa ngayon ay isa na siyang professional boxing and MMA coach at may pagmamay-ari ng boxing gym na may pangalang Sanchez Boxing Gym located in Santa Rosa, California. Dahil sa wala tayong nakitang clip ng unang talo ni Donaire, dahil hindi ata ito na-televise ay tumungo na tayo sa ikalawang kabiguang natamo ng The Filipino Flash. Matapos nga matalo ni Nonito ay Rosendo Sanchez ay nagsunod-sunod na mga tagumpay na tinamasa ng ating pambato at mga titulong na pagtagumpayan nito. Sa halos 12 taon ang nakalipas sa 30 straight wins, matapos ang unang talo ay pinutol ito ng isang undefeated Cuban boxer sa katauhan ni Guillermo Rigondo. From Rigondeaux with that jet. Nagharap ang dalawa noong April 13, 2013. Dito ay dinepensa ng ating pambato ang kanyang titulong WBA at WBO World Title sa Super Bantamweight Division.
Bagamat napabagsak dito ni Nonito, ang Cuban boxer ay tila hindi niya ata napaghandaan ang counter left straight at overhand right na malinis na kumokonekta sa kanya, na sa tingin ng mga hurado ay naging sapat para tanghaling panalo ang Cubano via unanimous decision at maging bagong unified WBA and WBO Super Bantamweight Champion. Kahit na natalo si Nonito ay naging kampiyon ulit ito sa mas mataas na timbang at nahawakan ang WBA Super Champion sa featherweight division na nakuha niya sa laban niya kay Simpiwe Vetieka, isang South African boxer. At noong October 18, 2014 ay dinipensa niya ito sa isang Jamaican boxer na si Nicholas Walters o may alias na The X-Men. Bagamat natalo ang ating pambato ay naging nominado naman ito bilang Fight of the Year dahil sa ganda ng laban na kanilang ipinamalas. Sa pagkatalo ni Donaire kay Nicholas Walters ay muling bumaba ito ng divisyon sa Super Bantamweight Division at muling nakasungkit ng titulo sa laban niya kay Cesar Juarez. Dito ay nakuha niyang bakanting WBO Super Bantamweight title. Matagumpay niya rin itong naidepensa kay Zsolt Betak noong April 23, 2016. May kanan si Bedak. At pagsapit ng Nobyembre 5 sa kaparehong taon ay muling idinipensa ito ni Nonito Donaire sa isang Amerikano na si Jesse Magdaleno. Dito ay nagpamalas ng umaatikabong bakbakan ng dalawa na tila nagpapakita ng apoy sa mga mata. Kapwa hindi nagpadaig ang parehong boksingero. Sa loob ng 12 rounds na sagupaan ay tila mas nanaig ang pagiging aktibo ni Magdaleno simula una hanggang sa matapos ang laban. Mas pinabura ng mga hurado ang pagiging agresibo nito, kaya naman ay muli na namang naagawan ng ating kababayan ng isang pandaigdigang titulo. Natalo si Donaire via unanimous decision. At pagsapit ng 2018 April 21 ay muli na naman itong nabigo sa isang Briton na si Carl Frampton para sa bakanting interim WBO featherweight title. Tila hindi ata pumapabor kay Nonito ang mas mataas sa timbang dahil muli na namang nakatikim ang ating pambato ng isang kabiguan sa mga kamay ng Briton via unanimous decision. At syempre ang huling talo ni Nonito sa Japanese monster na si Naoya Inoue noong November 7, 2019 para sa World Series Championship. Isang napakagandang bakbakan ang naganap sa pagitan ng dalawang boksingero. Kahit natalo ang ating pambato ay tanging si Nonito Donaire lamang ang kauna-unahang nagbigay ng problema sa ipinagmamalaki ng Japan na si Naoya Inoue. Ating na July 30 ay muling sasabak ang ating kababayan sa isang pandaigdigang kampyonato laban sa isang Meksikanong si Alexandro Santiago. Dito ay masasagot ang katanungan kung huling biyahe na ba ito ni Donaire sa kanyang karera sa boxing o magpapatuloy pa ito bilang isang bagong world champion. Mapapansin natin ang karera ni Donaire ay taas-baba, mananalo tapos matatalo. Pero sa likod ng kanyang mga pagkatalo ay nananatiling taas ang noo at muling sumusubok na makapagsabayan sa mga itinuturing na pinakamalalakas ngayon sa Bantamweight Division at nananatiling isang malaking banta para sa mga sinasabing kampiyon dahil ang mga kamao ng isang Nonito Donaire ay maaari pa ring makasilat ng isang pandaigdiging titulo
at maisa sa katuparan ang ninanais na maging undisputed champion sa huling biyahe ng kanyang karera sa boxing. Ano ang inyong opinion sa ating videong tampok natin ngayon? Iwan nyo lamang yan sa comment section at ating niyang pag-uusapan. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.